Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo, mga kabayan. Komentuhan po natin, mga kabayan. Ito pong nakakalungkot na balita na ang ating po mga kabataan ay nasasawi po nang wala man lang pong kalaban-laban dahil po sa mga salot na grupo na napakatindi na po. Hindi po mawakas-wakasan po sa ating bansa ang mga salot na grupo na ito umano na pahirap po sa ating bayan at pahirap po sa ating mga anak. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin itong mga grupo na ito, mga kababayan. At magdidemanda na po. Dapat lang po naman talaga idemanda mga taong ito, mga kababayan. Wala po magagawang kabutihan sa ating mga anak ito. Desidido ang pamilya ng isang estudyanteng nasawi sa engkwentro sa Occidental Mindoro na magsampa ng kaso. Kinilala ang biktima na si Jerlyn Doydora na umano'y miyembro ng Kabataan Party List at nakaugnay sa NPA. Si Almor Fersuelo magbabalita. Kabataan Party List, please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po, tigilan niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Galit at pagtamuhi ang nararamdaman ngayon ni Aling Merlinda Doydora sa Kabataan Party List matapos na mapag-alaman niyang nasawi ang kanyang anak na si Jerlyn Doydora sa isang enkwentro sa pagitan ng militar sa Abra de Ilog Occidental Mindoro nitong Enero 1 taong kasalukuyan. Si Aling Merlinda ay isang OFW at napilitang umuwi dito sa bansa upang makita sa huling sandali ang kanyang anak. Anya, wala silang alam na sumali si Jerlyn sa Kabataan Party List at hindi niya inakala na sa kanyang pag-uwi ay isa ng bangkay ang kanyang pinakamamahal na anak. Kung pagsaling na tulad ng Kabataan Party List, hindi namin alam ito. Dali po ako umuwi. Kasi isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang. Matatandang ilang beses nang isinawalat ng mga dating kasapi ng rebeldeng NPA na ang Kabataang Party List ay isang legal front ng CPP, NPA, NDF kung saan nagre-recruit ang mga ito ng kabataan na mamundok at mamuhay bilang mga NPA. Samantala, hindi rin napigilan ni Gina Madis, ina ni Stephanie Joy Borinaga, ang maiyak ng malaman na kasali sa engkwentro ang kanyang anak. Nagpaalam lang ang anak na pupunta sa Maynila, ngunit napunta sa Mindoro dahil na-recruit ng anak bayan. Ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyang samahan. Na-recruit po siya sa anak bayan po. Kung matatandaan, sinalubong ng tropa ng 2nd Infantry Division of Philippine Army ang taong 2026 ng isang engkwentro laban sa rebeldeng grupong New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental Mindoro na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sundalo at ikinasawi ni Jerlyn. Para kay Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement, katulad niya na na-recruit din ng anak, pare-pareho ang ginagawang pattern ng mga makakaliwang grupo kung paano nila nire-recruit ang mga inosenteng kabataan. Karamihan po sa mga anak namin nawala po ng December. So ganyan din po ang aming anak at ganoon din po sa mga Hands of Our Children Movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersyon. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersyon. Kay Ma'am Merlinda is camping. So pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55, Guerrilla Front 2, Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. Binigyan diin pa ni Espina na ang pagkawala at pagkasawi ng ilang mga kabataan ay bunga ng terror grooming na ginagawa ng Makabayan Bloc na nasa Kongreso. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating gobyerno. Kaya kinukundina namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano natiterror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am nasawi. Ang anak ni Ma'am missing pa rin. At marami pa rin sa Hands of Our Children ang nawawala 10 taon, 9 taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima. Samantala, desidido naman ang kampo ni Aling Merlinda na sampahan ng kasong Kabataan Party List. Plan po namin ngayon ay mag-provide po kami ng case sa Kabataan Party List yan. Sa nagdala sa anak ko at nagbigay ng kapahamakan. Noong Enero 8, na-rescue ng Philippine Army si Chantal Anicush, 24 anyos, isang PhilAm na kasama ng NPA sa engkwentro sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog. Umaasa si Aling Gina na makapagbibigay si Chantal ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak para sa Diyos sa Pilipinas. Grabe, no? Yan po mga tambay. Yan po, kaya po si dating Pangulong Duterte ay nasa dahil. Isa po yan sa dahilan, mga bayan, yung grupo na yan. At isa rin po sa dahilan yan, kaya po pinababagsak din po nila ang Vice President Sara Duterte. Hindi ba? Puro grupo po ng makakaliwa, Makabayan Bloc. Dahil po itong mga tao na ito,
Yung sinasabi nga po natin, mahigit 50 taon, mahigit 50 years na po na mga salot umano ang grupo na yan. Nakita nyo po, yung mga anak natin, pag na-recruit nila, inalagaan natin. Gusto nating magkaroon ng magandang kinabukasan. Katulad po ng kababayan nating mga OFW. Nagpapakahirap po ang mga magulang, ang mga kababayan nating OFW sa kanilang mga anak. Kaya nga po sila nag-abroad maging OFW para po yung kinabukasan ng mga anak nila ay mabigyan po ng magandang kinabukasan. Pero meron po mga demonyo na grupo na mga salot na ito na ang ating mga anak ay dadalhin sa kapahamakan dahil po sa kanilang mga baluktot na pinaglalaban. Nakita nyo po katarantaduhan at kawalang hiya ng grupo ito. Samantalang sila, buhay hari. Buhay hari po at buhay reyna ang mga leader at ang grupo na yan. Nakita nyo po yung mga anak natin, ang pinapatay nila. Ginagawa nilang enforcement. Ang ating mga anak na napakadaling i-brainwash dahil mga bata. Hindi po ba? Madaling lukuhin dahil mga kabataan pa. Kulang pa sa mga eksperyensya at puro pangako at sanay na sanay po nila i-brainwash dahil sa mga pangako. Saan ka nakita? Camping o JT, kung ano man ang tawag dyan, sa bundok. Dadaling ka sa Mindoro. Unbelievable. Tapos sasabihin, magtuturo ka sa mga kababayan natin lumad. Pero, mauho ka na nila. Hindi ka na makakauwi. Ganyan po katindi ang mga hayop na yan. Kaya nga po mga kababayan, yan ang isa sa napagandang layunin ni dating Pangulong Duterte na mawakasan na po ang grupo na yan. Dahil po yan ay salot ng lipunan. Salot po sa ating mga anak. At ang pinakamasakit, ang ating mga anak ay hindi na natin makakasama dahil sa kagagawa ng mga hayop na yan. Hindi po ba? Samantalang yung grupo na yan, araw-araw mo pa mapagkikita. Yung mga leader nila na andyan sa Kongreso, buhay na buhay, kahit tataba pa, at kay lilinis pa ang mga itsura ngayon, mga disasakyan, at nakatira pa ngayon sa magagandang subdivision ng mga hayop na yan. Hindi po ba? Nakita niyo po mga itsura? Katulad po ng leader ngayon ng Makabayan, ng Makabayan Black ng party list ng Kabataan, si Reneco. Nakita niyo si Reneco? Ang itsura. Di ba? Samantalang yung mga kabataan na re-recruit nila nasa bundok. Samantalang sila nagpapakasasa sa buwis ng taong bayan. Pero ang mga anak natin, unti-unti nilang pinapatay pag na-recruit na po nila. Hindi po ba? Lahat po yan halos. Yung mga party list ng Makabayan Black na yan. Yung mga Gabriela na yan at marami pang iba. Hindi po ba? Talagang never ka makakakita ng kabutihan na gagawin ng mga yan. Lalong-lalo po sa ating mga anak. Ganyan po kawawalang hiya umano ang grupo na yan. Hindi po kailangan po ang demanda dyan sa mga tao na yan. Ang dapat po dyan, buwagin din po ang mga party list na yan. Hindi po makakatulong ang party list na yan, mga kabayan. Yang grupo po na Makabayan Black, kaya nga po yan po ang gustong-gusto natin na mangyari sa ating bansa, na mawakasan na po ang grupo ng mga party list ng mga demonyong yan. Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, nagkamali lang po talaga eh. Talagang matindi lang po ang pagkakamali na nangyari po sa ating bansa. Yung naumpisahan po ni dating Pangulong Duterte, na itutuloy daw po ni Bangag, ni Bongit, pati ang pagsugpo sa droga o sa pulburon, ay nawala po. Lahat. Naging pangarap na naman po ngayon ang nangyari. At ang masakit, nagagamit pa po ang grupo na yan. Nagagamit pa nila ang grupo na yan para sa politika. Hindi po ba? Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Lalo-lalo po pagka nakakuha ka at nakatagpo ka ng lingkod bayan na makasarili. Makasarili, gahaman sa kapangyarihan, lalo-lalo sa pera. Nagagamit pa po ang grupo ng mga walangya, mga kababayan. Ganyan po ang nakita po natin nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Nakakuha pa ng suporta ang mga hayop na yan sa gobyerno. Hindi po ba? Ginigisa na nga tayo sa sarili nating mantika ng mga hayop na yan Ginigisa na tayo. Ginagamit pong puwersa nila, lalo-lalo po ang pera ng taong bayan, ang ating buwis. Hindi natin alam yung pera na buwis natin kung saan nila dinadala. Dinadala ba nila sa bundok? Dinadala ba nila para pang-recruit sa ating mga anak, yung mga hayop na yan, umano? Hindi po ba? Kaya dito mga kabayan, kasi sinungalingan lang naman po ng mga hayop na yan Yang mga yan, nakita nyo po, sila pa ngayon ang piling biktima, ang mga hayop na yan. Yung mga grupo ng Kabataan Party List na yan, lumalabas, sila pa biktima ngayon. At sila pa kumukundi na ngayon sa nangyari. Samantalang yung buhay ng ating mga anak, wala na po yun. Wala na pong silbi sa kanila yon. Ganyan po kawawalang yung mga demonyong yan. Bata pa lang, ay nagpakademonyo na po yung grupo na yan. Kaya nga po mga kabayan, kaya nga po nagustuhan natin yung panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Bakit ko po nasabi? Dahil kahit po tayo nasa ibang bansa, kahit po tayo OFW, pero yung mga anak natin nabigyan naman po ng proteksyon ng 6 na taon dyan sa grupo na yan.
Dahil iyan po isa sa pinaglalaban ni dating Pangulong Duterte at ng Vice President Sara Duterte na magkaroon po ng kapayapaan ng ating bansa, lalong-lalo po dyan sa grupo ng makakaliwa. At ganoon din po sa grupo dito po sa mga sindikato ng pulburon. Hindi po ba? Nagkaroon po tayo ng kapayapaan. Pero ngayon, mga kabayan, nagpapalakas na naman po ang mga hayop na yan. Kaya nga po yung ginawa ng Vice President sa DepEd, na pilit po nilang pinopolitika. Di po ba? Kaya nga siya humingi ng mga confidential intel fund para po matunton at makilala na ang mga hayop na yan dyan po sa ground o dyan po sa Kongreso. Hindi po ba? At lahat po yan ay mamarkahan at mahuli at maparusahan. Kaya lang, hindi po ganyan na nangyari sa Vice President. Masyado pa nilang pinulitika yung gumagawa po ng kapayapaan at ang ating bansa ay maprotektahan sa diyan po sa mga makakaliwang grupo na yan. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang nakakalungkot po. At tayo po ay nakikidalamhati po sa mga magulang po na nabiktima po ng mga demonyong grupo na ito. Nakakalungkot po. Kami po ay nakikiramay po mga kababayan, lalo-lalo po sa inyo pong mga anak na sayang po, batang-bata pa po, na brainwash lang po ng mga demonyong grupo. Kami po ay nakikiramay at sa hiling din po namin at dasal na mawakasan na po ang mga kademonyohan ng mga grupo na yan na akala mo silang mga Diyos ng ating mga anak. Mga kababayan, nakakalungkot lang yung sinasabi ko, yung mga anak natin nasa bundok pero yung mga leader nila nagpapasasa po sa kapangyarihan dyan sa Kongreso at pera ng taong bayan kay sasarap po ng buhay at kay lulusog pa ng katawan. Hindi ba Rene ko? Nahandyan pa yung dati nilang si Manuel. Hindi po ba? Ibang klase yan. At yung isa, sana makulong na po yung isa, yung dalawa, si Satur at si Franz Castro. Hindi po ba? Sana po, yan po ang gusto natin mangyari na makakuha naman po ng kahit papaano katarungan ang nangyari po, lalo-lalo po ang biktima ng mga hayop na yan, yung grupo na yan, umano. Maraming salamat po mga tambay. Nakakalungkot man po. Talagang sayang po. Hindi po nagtuloy-tuloy ang mga layuning magaganda ni dating Pangulong Duterte dahil nagkaroon po tayo ng presidente na alam nyo naman po anong klase ngayon ang presidente meron tayo. Ingat-ingat po mga kabayan. Thank you po sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po mga kabayan sa mga biyaya at tulong po na inyo pong pinagkakalob. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan. Magsama-sama po tayo. Lagi po natin ginagawa ito na ang ating buong sambayanan at ang ating butihing Vice President at ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. God bless po. Bye-bye.